Amen and amen. Salamat po sa Panginoon. At minsan pa, dumako na naman po ang araw ng Panginoon, araw ng linggo, kung saan ay patuloy po nating sinamba, binigyan ng papuri, pinarangalan, inawitan ang ating Panginoon. At sa panahon ngayon, pagkatapos po nating umawit, magbigay ng papuri sa Kanya, ay panahon naman po ng pag-aaral ng Kanyang salita. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng Kanyang salita. By the way, salamat po sa Panginoon pala sapagkat kahit po anong declaration sa atin ng government, pa-ECQ man yan, MECQ, MGCQ or GCQ o kahit na anong EQ pa yan, ay salamat pa rin sa Panginoon kasi hindi pa rin po tayo pinipigilan at walang makapagpipigil sa atin upang tayo po ay patuloy na sumamba sa ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa pagbabasa Matthew chapter 4 verses 1 to 11. Matthew chapter 4 verses 1 to 11. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Verse 2. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Verse 5. Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." Verse 7. Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Verse 9. "All this I will give you," he said, "if you will bow down and worship me." Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only." And last verse. Then the devil left him and angels came and attended him. Ang topic po natin sa umagang ito, lessons to be learned from Satan's temptations of Jesus. Ulitin ko po, ang ating pong topic sa umagang ito, lessons to be learned from Satan's temptations of Jesus. Samahan niyo po ako manalangin. Panginoon, salamat po. Minsan pa, malaya po kami makapag-aaral ng iyong salita. Banal na Espiritu, pangunahan niyo po kami. Override my sermon. Patuloy mo akong bigyan ng anointing. Patuloy mo akong bigyan ng karunungan na ang bawat lalabas sa aking bibig ay nanggagaling po sa inyo at hindi po sa akin. Magpakahayag po kayo ngayong umagang ito. Ihanda niyo po ang puso ng bawat isa. Sa mga nasa Zoom man, naka-open man po ang camera nila or naka-off man po ang camera nila at maging sa FB Live, Panginoon, hayaan mong ihanda mo ang aming puso't kaisipan na tunay, Ama, sa pag-aaral at pakikinig ng iyong salita ay matuto kami at higit sa lahat, pagkatapos nito, magkaroon kami ng application sa aming mga buhay. Manguna po kayo. Kayo po ang siyang patuloy na mangaral sa amin. Gamitin niyo lamang po ako, o Banal na Espiritu, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Lessons to be learned from Satan's temptations of Jesus. Actually po, ito po ay series. Very familiar verse. Familiar na kayo sa kwento. Alam na alam nyo, siguro kahit nakapikit pa kayo, ay napaka-basic na lang nitong kwentong ito. No? Kahit bata po ay alam ang kwentong ito. Pero dahil gusto ko pong tumatak sa puso at isipan po natin ang very familiar story na ito na lagi nating naririnig o nababasa, doon muna tayo magpo-focus sa temptation number 1. No, temptation number 1, at may dalawa tayong pag-aaralan ngayong umagang ito. At nawa, sa tulong po ng Banal na Espiritu, ay mas mahalukay pa po natin kung ano pa ba ang pwede nating matutunan sa kwentong ito. Okay, simulan na po natin. Wala po tayong tulugan, ha? At wala po tayong iwanan. Ako po'y kampante, kahit po sa mga naka-off ang camera, ay nakikinig po kayo.
Okay? Kahit po dyan sa FB Live, hindi man po kayo nakikita ni Pastor, nakikita naman kayo ng Panginoon. At alam ko pong nakikinig po tayo. Matthew chapter 4, verse 3 and 4. Sabi po sa verse 3, ulitin po natin, the tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Mga kapatid, meron akong question. Meron akong tanong. Sagutin nyo sa isipan nyo. Masama ba ang tinapay? Masama ba ang bread? Demonic ba ang bread? Ano naman kung ginawa ng Panginoong Hesus na tinapay ang bato? Malaking issue kaya yun? Magkakasala kaya si Jesus nung ginawa niyang tinapay ang bato? Di ba, as we all know, we needed bread. Kailangan po natin ng tinapay. At kung anumang tinapay yon, literal mang tinapay, pero naniniwala tayo kahit anong tinapay yan that represents blessing, naniniwala tayo. Sumasampalataya tayo that bread is a blessing. Tama po ba? No, ang bread po ay isang pagpapala galing po sa Diyos. Kaya nga kung ginawa kayang tinapay ng Panginoong Hesus ang bato, nagkasala kaya siya. So ano yung number 1 na lesson natin na matututunan dito po sa verse na ito, sa verse 3 and 4? No, lessons to be learned from Satan's temptation of Jesus. Number 1 na matututunan natin, dalawa lang po ito. Number 1, bread is not an issue, but the timing. Bread is not an issue, but the timing. Hindi naman po issue yung tinapay dito. Ang issue dito ay yung timing. Tandaan po natin, Jesus was in the wilderness not to eat, but to fast and pray. Pumunta po siya sa ilang, hindi para po magpiesta. Hindi po para kumain o manginain. Pumunta po siya doon para mag-prayer and fasting. You see, the timing po ni Satan, alam niyo ba, always wrong timing. Di ba kayo nakakalata? Pag si Satan po tumiming, always wrong timing. Di po ba? Kaya minsan ingat po tayo mga kapatid, lalo pagka pinagmamadali tayo ng desisyon. Dahil maaaring hindi naman issue kung mabuti ba yan, dahil mabuti naman. Pero ang issue is timing ba? Diba? At minsan kapag ka nagmamadali tayo, wala sa timing, alam naman natin, maraming gulo ang nangyayari dahil walang timing. Di po ba? Walang kaayusan si Satan. Wala naman talagang kaayusan si Satan dahil ang gusto niya guluhin. Di ba? Ang buhay natin. Pero salamat kasi ang Diyos natin na isang Diyos na laging nasa timing at kaayusan. In fact, di ba, naniniwala tayo na lahat ng mga pangyayari sa buhay natin dapat nasa timing. In fact, sabi po ni Solomon, pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. There is a right time for everything, and everything on earth will happen at the right time. No, there is a right time for everything. It should be na everything will happen at the right time. Naniniwala ba kayo doon? That everything should happen on a right time? Amen po ba? Yes, amen. Kasi po, pag hindi po yun nangyari, disaster ang kalalagyan natin. Ulitin ko po, hindi po lahat nasasabing masama. Pwede namang mabuti yan eh. Pero ang tanong, timing ba? Nasa timing ba? Nasa tamang panahon ba? Ang sex po ba ay masama? Ang sex po ba ay demonic? Of course not. It was created by God. Pero, ang sex ay kinreate ni Lord para sa mag-asawa. Para ma-enjoy nila ang intimacy nila sa isa't isa. E ang problema ngayon, lalo sa mga kabataan, di po ba, kabataan pa lang, pinaglalaroan na nila yung tinatawag nating sex. Para bang normal na lang ang sex. Hindi naman sa lahat. Hindi sa mga ilan-ilan na mga kabataan. Di po ba?
Para bang, oo, bayaan mo na, normal yan, yan ang in ngayon. Magpakain tayo anyway, wala namang masama diyan, kinreate yan ni Lord. Kinreate tayong lalaki at babae. We are here to enjoy sex. Yes, pero hindi sa hindi mag-asawa. Hindi sa hindi pinagsama ng Panginoon. Di po ba? Yung timing, yung panahon, yung oras. Di po ba? O, mga kabataan, masama bang umasta na matured? Masama bang umasta na ikaw ay matured? Hindi. Pero minsan, ang mga anak, pagkaharap mo ang magulang mo, huwag kang umasta o magsalita na parang mas marunong ka pa sa kanila. Na para bang pag makasermon ka sa iyong magulang, pinapagalitan mo sila, para bang alam mo na ang lahat. Para bang ang dami mo nang pinagdaanan at ang magulang mo ay walang alam. Di po ba? Darating ka din sa pagiging magulang. Antayin mo yon. At doon ka magpakamagulang sa itatayo mong pamilya. Tama? Kasi yung timing napakahalaga po yan, kapatid. Tanong ko po sa inyo, ang Panginoong Hesus po ba may kapangyarihan ba siya na gawing tinapay ang bato? Meron? Kaya niya? Of course. O yan, sa mga naka-on ng camera, nakikita ko, tumatango sila. Of course, makapangyarihan ng Diyos. Tama? O, tayo pong mga magulang. O, mga magulang, mga nakakatanda. May kapangyarihan po ba tayo sa ating pamilya? Meron. Yes. May kapangyarihan po ba tayo sa ating mga anak? Meron din. Di po ba? Authorized ba tayong mga magulang na magalit sa mga anak natin? Of course, we are authorized. Authorized ba tayong mag-sermon sa kanila? Magtuwid sa kanila? May karapatan ba tayo? Yes. Yes na yes. But, mga magulang, kinukonsider ba natin yung word na timing? Hindi naman masama mag-sermon eh. Hindi naman masamang magalit. Di ba? Pagalitan ng anak. Pero yung timing. Di po ba? Yung timing, kinukonsider ba natin yung timing? Lalo pag mainit ka pa, tapos mainit din ang anak mo, anong mangyayari? Salpukan kayo. Sagutan kayo. Pero, mga young people, hindi ko kukonsintihin yung pagsagot nyo sa magulang nyo. Ulitin ko, kilalanin nyo ang kaharap nyo. Kilalanin nyo ang kausap nyo. Hindi sila kaedad mo. Hindi sila barkada mo. Sila ay magulang mo na mas nakakatanda sa iyo. Okay? But the point here, mga magulang, the point here is to pray for the right timing. Dapat ipinagpipray yan, yung right timing. At minsan magulang, dahil nagtimpi ka, o kaya nagpigil ka sa sarili mo, hindi ka laging sermon ng sermon kasi minsan may mga bagay na pinapalampas. 'Di ba? Minsan maliit lang o kahit minsan malaki, i-discern mo 'yan. No, dahil ikaw ay nagtimpi, nagpigil ka sa sarili mo, makakatipid ka ng laway, makakatipid ka ng energy, ng lakas, at pwede ka pang maging hindi stress. 'Di ba? Stress-free ka pagka paminsan-minsan pinipigil mo ang sarili mong magalit. Di ba, minsan wala ka namang kailangan gawin eh. Just to pray. Bakit? Kasi subuko po yan. Di po ba? Nung mag-away po yung aking one time, ito ibang kwento pa rin to ha. Nung mag-away na naman yung aking bunso at panganay, alam mo naman to parang asot pusa to eh. Napikon na naman si panganay. Dahil naman talaga pagka ikaw hindi mahaba ang pasensya mo, talaga naman, kapikon-pikon naman talaga minsan ang ginagawa ng bunso ko. Talagang napikon na naman. Talagang nainis na naman siya. Paalis ako noon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko na maalala kung saan. Wala akong sermon. Hindi ako nagsalita. No, nag-away sila. Talagang galit na naman si kuya niya. Pero hindi po ako nagsalita. No, umalis po ako ng bahay na okay. Pero habang nasa kalye ako, nag-pray ako. No, sabi ko, Lord, ayusin mo nga po, naman, pakiayos naman po. Alam niyo, pagdating ko ng bahay, wala na. Parang wala nangyari. Nagbabanding na naman sila. Minsan ganun lang naman ang mga bata. Di ba? Hindi mo kailangang maglakas ng energy sa mga yan. Isang sermon mo lang, tama na yan, matatandaan na nila yan. Di ba ba?
Alam niyo po, minsan nakakatipid tayo ng energy. Pipiliin po natin yung battle natin. At higit sa lahat, pipiliin mo yung timing. Di po ba, sa mga mag-asawa, may partner, masama ba? Kasalanan ba na i-correct mo ang asawa mo lalo kung siya talaga yung mali? Kasalanan ba? Hindi. Pero tumatiming ka ba? Tumatiming ka ba? Di ba? Pag nagkaroon ng misunderstanding at wala ka sa timing, kapatid, magsasalpukan kayo. When I say magsasalpukan, hindi physical ha. Kasi lalo alam ko sa day by day bikutan, walang nag-aaway na physical sa mga mag-asawa. Nag-aaway sa ano? Di ba? Sa salita. Tama? Pero walang physical. Hopefully and praying for you na walang ganun. Hindi po yun dapat. Okay? Pag mainit ang ulo niyan, hindi pa yan handang tumanggap ng paliwanag. Defensive yan, nasa attack mode pa yan kapatid eh. Kaya kahit anong paliwanag mo, kahit magagandang salita pa ang bibitawan mo, dahil mainit pa ang ulo niyan, kapatid, hindi ka pa rin niyang papakinggan. At the more na na-corner mo yung asawa mo, the more na aatake yan. At walang katapusan, parang ping-pong. Di ba? Parang tennis. Pag binalik mo sa kanya, babalik yan sa'yo. Babalik mo naman sa kanya, habang ang tagal niyan, balikan kayo. Oh, listen. Sa mga mag-asawa, look at me right now. Dali. Tingin kayo sa screen. Kayong mga mag-asawa, kayong mga mag-partner, lalo na at taga day by day bikutan kayo, meron akong tanong sa inyo, kapatid. May tanong ako. Di ba Kristiyano tayo? Di ba Kristiyano kayo? Di ba may Kristo kayo sa puso, sa buhay nyo? Di ba ang dami nyo nang na-attendan ng mga Bible study? Ang dami nyo ng preaching na napakinggan. At higit sa lahat, di ba meron kayong banal na espiritu sa buhay nyo na nagtuturo, nagkukonvict kung ano ang dapat nyong gawin? Amen ba? Amen po ba sa mga mag-asawa? Di ba? You have the Holy Spirit. At dahil amen o amen ang sagot nyo sa akin, yan, salamat sa thumbs up. Pwede ba mga mag-asawa, lalo na sa day by day bikutan? Sa tuwing may misunderstanding kayo, meron kayong pagtatalo. Pwede ba ang unahin nyong gawin, manahimik at manalangin? Pwede ba yon? Hingin nyo ang gabay, ang katalinuhan ng banal na espiritu sa buhay nyo bilang mag-asawa? Pwede ba yon? Huwag ka muna magdadadakdak. Huwag ka munang kahit tama ka pa, huwag ka munang, di ba? Huwag ka munang aatake. Pag may gagawin kayong desisyon na nagtatalo na kayo, kung ano nga ba ang dapat gawin, pwede bang pareho kayong manahimik at manalangin? Hingin nyo ang wisdom ni Lord? Pwede ba yon? Alam nyo, maraming nasisave sa away ng mag-asawa pag natututunan nyong manahimik muna at manalangin. Agree ba kayo doon? Now, mga kapatid, listen uli, makinig. Baka naman kasi ma-misinterpret nyo ako, no? At masisi nyo pa ako. Hindi ito applicable, yung manahimik at manalangin, hindi po ito applicable sa mga emergency cases. Hindi po applicable to. Like, wag naman sanang iadya ng Panginoon. Kunyari lang, ha? Kunyari. Paano kung may malapit na sunog na sa inyo? 2 bahay na lang, 3 bahay na lang. Baka naman, sabi ni Pastor, manahimik muna tayo. Mag-pray muna tayo. O doon ka sa kwarto, dito ako sa baba. Hingin natin ang guidance ng Holy Spirit. Kapatid, hindi po. Kumilos ka na. Kasi emergency yan. At habang kumikilos ka, mag-pray ka. Di ba? Pagsabayin mo yung action and prayer. Kasi emergency yun eh. Di ba? Pag need nang dalhin sa doktor, sa ospital, ang asawa o mga mahal mo sa buhay o yung kasama mo sa bahay, kapatid, lalo kung talagang, di ba, nakikita mo naghihirap na yan, huwag ka muna mag-pray, ka mag-fasting and praying muna tayo bago natin dalhin para turuan tayo ni Lord kung saan natin dadalhin. Kapatid, hindi po yun ang tamang application ng Word of God. May wisdom po tayo. Okay? Habang ginagawa nyo ito, emergency, nananalangin din kayo. Di po ba? Kasi mahalaga po. Mahalaga pong may wisdom tayo. But doon po sa mga hindi naman emergency cases, ulitin ko lang. Pwede ba?
mga couple, mga mag-asawa, mag-partner, sa tuwing may misunderstanding kayo, meron kayong pagtatalo. Pwede ba ang una niyong gawin? Manahimik at manalangin at hingin nyo ang gabay, katalinuhan ng banal na espiritu sa buhay nyo. Okay ba yon? Okay ba yon? Okay, salamat po. No, kaya maraming mas lalong lumalala na pag-aaway ng mag-asawa at mas nagiging malalim ang sugat kasi nakapagbibitiw ng hindi dapat bitiwan ng mga salita. Kunyari, nag-away kami mag-asawa. Talaga naman siya mali. Sige, kahit na siya mali, hihingi na ako ng sorry. Tapos, ipapaunawa ko rin sa kanya kung bakit. No, basic lang naman yan. Hindi ko na dapat patagalin to. Mainit pa ulo niya. Hindi pa tama yung espiritu niya. Kahit akapin mo pa yan, baka tabigin lang ang kamay mo. Dahil mainit pa ulo niya, wala pa sa tama espiritu yan. At dahil ikaw rin, no, dahil maganda naman ang intention mo, ba ako na nga humihingi ng sorry, hindi naman ako nagsalita sa kanya na masakit. Pakipot pa siya, sinaktan pa ako. O ano na mangyayari? Paki ikaw, iinit din ang ulo mo. At mamaya, mas lalong lalalim yung away nyo. Kaya po, napakahalaga na ingat po tayo sa pananalita. You know why? You know why? Proverbs 18 verse 21, kapatid. Basahin niyo po ito. Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the tongue. Oh, you see, anong kapangyarihan ng dila, ng salita natin? Death and life are in the power of the tongue. Pag nagkamali ka ng bitaw, kapatid, kahit pa maganda ang intention mo, pero wala ka sa timing, disaster ang resulta. Kaya nga po, napakahalaga ng timing. Di po ba? Tingnan nyo, ang galing talaga ng salita ng Panginoon. Hindi naman masama ang tinapay. Ang problema kay Satan, yung timing niya lagi. Tama ba? Wrong timing lagi si Satan. Lagi tayong minamadali. Sabi ko nga kanina, hindi masama ang tinapay. In fact, kailangan natin ito. At ito ay blessing mula sa Diyos. Ganun pa man, turuan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang espiritu na yung bread o blessing na yan ay magamit ng tama at magamit natin na may tamang timing. Amen po ba? O, andyan pa kayo? Sa FB Live, andyan pa po ba kayo? Yung mga naka-off ang camera, andyan pa ba? Ayan, merong mga naka-off ng camera, naka-thumbs up. Salamat. Number 2, ano pa yung lesson natin matututunan dito about Satan's temptation of Jesus? Number 2, making bread is not an issue, but who said it? Ulitin ko. Making bread is not an issue. Hindi issue yung paggawa ng tinapay. But ang issue, sino nagsabi? Sino nag-utos? But who said it? Matthew chapter 4 verse 3. Tingnan natin. The tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell the stones to become bread. Sinong kausap ng Panginoong Hesus dito? Si Satan. Sino ang nag-utos sa kanya na gumawa ng tinapay sa pamamagitan ng bato, gawin niyang tinapay? Sino nagsabi? Sino nag-utos? Si Satan. Hindi naman issue yung bread. Maganda nga blessing nga. Sabi ko nga, paulit-ulit, sinasabi ko, blessing yung bread. Pero ang tunay na issue, sino yung nagsabi? Sino yung nag-utos na gumawa ng tinapay? Hindi po sinunod ng Panginoong Hesus si Satan kasi hindi kayang dayain ni Satan ang Panginoong Hesus. Hindi po dinetalya ng Biblia kung bakit hindi sinunod ng Panginoong Hesus si Satan. Hindi po detailed, wala pong binanggit sa Bible. Although, hindi naman kailanman, at alam natin, hindi kailanman susundin ni Hesus si Satan. Di po ba? Pag tiningnan natin, wala namang masama kasi tapos na siyang mag-prayer and fasting. Okay? Pumasok si Satan, tapos na yung prayer and fasting. So,
Malamang wala namang masama kung kakain siya. No? Wala naman siya, hindi naman siguro yung big issue. Ngunit, listen, ngunit, subalit, datapwat, si Jesus ay full of wisdom. Alam ni Jesus na ito ay step number 1 lang ni Satan. At malinaw sa Panginoong Jesus na dahil step number 1 lang yun, ito ay isang malaking trap. Trap. T-R-A-P. Trap. Malaking trap sa kanya yun. Na kapag pinatulan niya yung utos ni Satan, parang wala namang masama gawin mong tinapay. Problema ba yun? Di gawin. Pero alam niya, trap to ni Satan. Diba? Kasi po, alam natin at kilala naman natin si Satan, siya po ay tuso. Alam niyo yung tuso? Matalino, pero yung katalinuhan hindi ginagamit sa tama. Na minsan, akala natin, wala namang masama Diba? Wala namang masama. Blessing naman yan. Minsan, ganun si Satan. Pinapalabas niya na maganda. Na maganda naman talaga. Pero, dahil siya ang nag-utos, dahil siya ang bumulong, alam na. Di po ba? Doon po sa inaakala nating blessing, no, wala namang masama, blessing nga yan. Doon pala sa likod na yon, nagtatago si Satan. Of course, mga kapatid, wala pong diretso na magsasabi o walang direktang magsasabi na lahat ng Kristiyano na hindi ako yun, pastor. Hindi ako natatrap ni Satan. Diba? Walang magsasabing diretso na natatrap siya ni Satan Pero alam mo po ba, sabi ni Satan sa mind minsan ng isang Kristiyano, no, sabi ni Satan sa isang Kristiyano, pero hindi yan taga day by day. Yung sabi sa mind ng isang Kristiyano, pero syempre hindi naman niya alam na bulong yun ni Satan, okay? Kasi kung alam niyang bulong na malinaw yun ni Satan, hindi niya naman susundin. Pero minsan sabi ni Satan, bakit? Masama bang kumita ng pera? 'Di ba ang pera ay ginagamit ni Lord para maging blessing? Masama bang kumita? Sabi ni Satan. At sasagot naman yung Kristiyano na binulungan ni Satan na hindi naman taga day by day, taga iba. Sasagot siya, oo nga, hindi naman masama Maiintindihan naman siguro ni Lord na kung paminsan-minsan, absent muna ako sa pagsamba kasi kailangan kong kumita. Diba? Do you think bulong yun ng Holy Spirit? Sige, okay lang yung umabsent ka. No, naiintindihan kita. Kailangan mong kumita. Tanong, kapatid, hindi pa ba sapat yung 6 na araw at kailangan mo pang kunin pa talaga ang araw ng Panginoon? Hindi pa ba sapat yung 6 na araw, kapatid? Di po ba? Hindi pa ba sapat yun? Well, of course, hindi tayo judgmental, hindi rin tayo mahigpit, mga kapatid. Siyempre, ibang senaryo kung ikaw ay empleyado. Iba yung araw ng day off mo, shifting. Pero salamat na lang kasi dito po sa day by day, bikutan, gabi-gabi, araw-araw, meron tayong gawain. So kahit anong araw may day off ka, may tatamaan kang gawain. Amen po ba? Understandable po yun. Pero yung po bang 6 na araw na, pati ba naman yung 7th araw, hindi ka pa rin makapag-concentrate? Okay, granting, sige. Pastor, pwede naman siguro mag-worship muna ako, tapos saka ako magtatrabaho uli. Well, conviction nyo yun. Bakit hindi? Diba? Lalo kung kailangan na kailangan talaga. Pero ang tanong, siguraduhin mo lang na pag nag-worship ka, talaga nag-worship ka. Hindi yung habang nag-worship ka, minamadali mo na si pastor, ang tagal naman ng speaker na to, aalis pa kami, may deadline ako ngayon. Hindi ka talaga nag-worship, kapatid. Di ba? Kasi ang worship, it is one of the highest form ng pagmamahal natin sa Panginoon. Yes, may mga instances po tayo at hindi naman po tayo mas judgmental or legalistic. Pero minsan, kapatid, sa totoo lang, ang challenge ngayon sa mga pastor, mga church leaders, kung paano nila mapapanatili ang mga members nila na kahit online, seryoso pa rin sila
at kasing init o mas mainit pa din sila sa kanilang pagsamba. At minsan pati pastor, tinatamad na rin kasi puro online na, wala nang face-to-face. Nagkakaroon na rin siya ng struggle, yung pastor, all over the world. Diba? Tinatamad na rin siya. Ano ba naman ito? Online lang. Hindi kami, sige, i-absent na nga ako. O kaya hindi na muna ako magpapakita. Kayaan mo silang mag-worship dyan. Minsan pati ganun, struggle na rin yan sa mga leaders. Minsan, bulong ng kaaway na hindi naman siyempre alam ng Kristiyano. Sabi sa isang Kristiyano, buti nga naka-attend ka pa eh. Pasalamat nga sila, umattend ka pa eh. Kaya okay lang yan na kahit nag-worship ka, online naman. No? Okay lang yan na nakahiga ka sa kama mo habang nag-worship ka. Walang problema yan. Sige, higa ka lang. At maya-maya, sige, nakakaantok bang preaching ng pastor? Okay lang yan, pikitan mo pa. No, pumikit ka pa, walang problema diyan. No, yan ang uso ngayon. Yung nakahiga habang nag-worship kay Lord, total hindi ka naman nakikita. Ganun ba 'yun? Well, of course, kung ako, kunyari, masama ang pakiramdam ko, may karamdaman ako. At syempre, kailangan ko nakahiga. Aba, 'di ba? Natutuwa si Lord sa iyo kahit may karamdaman ka, nag-worship ka online kahit nakahiga kasi understandable naman yung kapatid. Pero yung wala lang, yung tinatamad ka, nakaganong ka, nakikinig ka, ano ginagawa mo? Nag-worship kay Lord, nakikinig din. Di ba? Para ba ngayon yung mga school bukol, di ba? Yung mga kabataan natin, hindi lahat. Di ba? Yung ibang kabataan, nakahiga, patay ang ilaw, kala mo tulog, nakatulakbong ng kumot. Ang ginagawa mo, nakailaw ang cellphone. Nagkaklase po. Ha? Nagkaklase ka, nakahiga? Kaya sabi ko, kapatid, matalino si Satan. Tandaan nyo, 2,000 years ago pa. Akala nyo matalino kayo? Akala nyo matalino ako? Baka wala tayo sa kalingkingan ng talino ng tuso ni Satan. Alam niya kung paano magmaniobra sa buhay ng mananampalataya. Ginagawa niyang mabuti. Pero sa huli, dahil siya ang nag-utos, kapatid, kapahamakan pala. Di po ba? Sasabihin pa sa atin minsan, ayos lang yan. Mag-gadget ka lang habang nag-worship. Yan ang uso ngayon, yan ang in ngayon. Sige, i-chat mo pa yung kausap mo. Mahalaga rin naman yung kausap mo eh. Di ba? Bayaan mo, sige lang. Makinig ka lang. Habang gumagamit ng gadget, okay lang yan. Okay lang yan. Pasilip-silip ka lang sa monitor habang nag-worship. Matagal pa, nagpe-praise and worship, mamaya pa si pastor. Dito muna ako. No, maglilinis muna ako ng bahay. No, maliligo muna ako, wala pa si pastor. O kaya naman, habang nagpe-praise si pastor, ay matagal yan, sinong speaker? Si Pastor Luis. Yung magsasaing muna ako. No, maya-maya na yan, matagal yan mag-conclusion. Ganun po ba ang style of worship natin? Do you think bulong yun ni Satan? Kapatid, you worship God because you love Him. Amen? Kayo ba, kapatid? Gusto nyo ba yung taong nagmamahal sa inyo, hati ang atensyon? Gusto nyo? Tira-tira? Huwag kang mag-alala, mahal naman kita, pero intindihin mo na lang ako, hindi ako sa inyo nakakonsentrate. Wala akong panahon sa iyo. Anyway, nandito naman ako eh. Ganun ba yun? Kapatid, Matthew chapter 22, verse 37, mula sa bibig ng Panginoon. Anong sabi? Jesus answered, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Kapatid, love the Lord God. No, love the Lord your God daw with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ganon ang pagsamba sa Panginoon. Hindi siya seasonal, hindi porket ako yung speaker, hindi porket ako yung worship leader, hindi porket ako yung, 'di ba? Meron akong part sa program, taimtim akong mag-worship. Pero pagka wala na,
Bahala kayo dyan. Mga kapatid, Isaiah 29 verse 13. Isaiah 29 verse 13. The Lord says, these people come to honor me with words, but I am not really important to them. Wow, ang sakit. They worship, they give me, the worship they give me is nothing but human rules they have memorized. Tagalogin natin para mas maunawaan natin. Ang sabi po niya sa Tagalog, sasabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito. At sa bibig lamang nila ako iginagalang. Subalit, inilayo nila sa akin ang kanilang puso. At ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Aray, sakit nun. Pero salamat na lang, alam ko, hindi kayo yun. Kasi when you worship God, alam ko you worship God from the heart. Di ba? Ano ba yung madalas kong sabihin when it comes to worship? Ano yung madalas nyo marinig sa akin? Gumising ka na rin ng maaga, naligo ka na, kumonsumo ka na ng tubig, yung iba nag-init pa ng tubig, kumonsumo ka na ng kuryente, kumonsumo ka na ng sabon, ng shampoo, kumonsumo ka na ng damit, di ba? Namlansya ka na. Aba kapatid, para mag-worship, itudo mo na. Sayang naman. Tama? Minsan lang ang worship. Kasi hindi natin alam kung bukas, makakapag-worship pa tayo. Di ba? Baka mamaya, pagbawal na rin ang online worship. Kapatid, pagka wala kang vaccine, wala kang online worship. Pwede kaya yun? Hindi naman siguro, no? Pero kapatid, di ba, nag-effort ka na, todo mo na. Andiyan ka na. No, nanood ka na, nag-worship ka na kay Lord, todo mo na. Mamaya na yung ibang gawain. Di po ba? Madalas po ang kaaway marunong mag-twist at expert po si Satan sa twisting at conditioning of the mind. Expert po siya dyan. No? Yung bang bubulong-bulong sa'yo na parang tama naman ah. Tama naman, oo, tama naman ang bulong. Pero of course, hindi mo alam si Satan yun. Kasi kung malinaw na alam natin si Satan ang bumubulong, hindi naman talaga natin siya susundin. Pero minsan, nagdi-disguise siya. Diba? Family first. Ang una mong ministry ay pamilya mo. Tama. Agree, 100%. Pero anong lagi nating sinasabi? Blessing ang family. Pero pag nagiging hadlang na ito, baka mishandled blessing yan. Di po ba? Bulong ng kaaway, ewan ko ba, minsan bumubulong si Satan. Oras at araw ng pagsamba, sabi niya. Sabi niya doon sa head of the family, uy, family first. Di ba? Mag-banding naman kayo ng family mo. Kasi napakahalaga yung banding para magkaroon kayo ng closeness. Sabi mo, oo. Siyempre, di ba, ang pamilya ang sandigan mo. Pag may nangyari sa iyo, ang pamilya ang karamay mo. Kaya dapat lang na magbanding at maging close kami. Pero, hindi ba pwedeng worship muna bago ang banding or outing? Hindi ba pwedeng worship muna? Unahin muna natin ng Panginoon at pagkatapos ng worship, doon natin ipasok yung banding ng family. Di po ba? Minsan ganun eh. Di, mahalaga ang pamilya. Uunahin ko muna. Tama, unahin mo kapatid. Pero, anong sabi ng Panginoon? Siya muna unahin mo. Tama? Kasi pag ang inuna mo, asawa mo, pag ang number one mo na mahal ang asawa mo, pag ang number one na mahal mo, pamilya mo, pag ang number one na mahal mo, trabaho mo, o ano pa man, kapatid, hindi po yung biblical. At wag ho kayo mag-alala, kapatid. Kasi pag inuna mong minahal ang Diyos, magiging ayos ang pamilya mo, magiging ayos ang trabaho mo, magiging ayos ang negosyo mo. Hindi perpekto, may problema. Pero sa biyaya ng Diyos, dahil number one mo si Lord, siya ang magbibigay ng kaayusan sa pamilya mo. Amen ba? Kaya po mga mag-asawa, huwag niyong sabihin, number 2 lang ako, number 1 niya si Lord na lang lagi, si Lord na lang lagi.
Naku, pag inilit mo kapatid na ikaw ang mag-number 1 sa asawa mo, delikado ka. Dahil pag number 1 ka, possible yan. Pwedeng magkaroon ng number 2, number 3, number 4 yan. Pero pag number 1 si Lord at number 2 ka, sa biyaya ni Lord, kapatid, wala nang number 3. Bakit? Kasi ang Diyos ang magbibigay ng wisdom sa asawa mo, kay lalaki o babae yan, ha? Both of you. Siya ang magbibigay ng wisdom sa asawa mo para hindi gumawa ng kalokohan. Amen ba? Kasi siya ang number 1. Family first, agree. Pero bago family first, God first, and follow your family. Hindi dapat inuuna ang pamilya sa Diyos. Hindi po yun balance, kapatid. At huwag kayong mag-alala. Huwag nyong, kapatid, wala pong natatalo, wala pong, ano bang tawag dito? Wala pong nabibigo pagka ang number 1 natin si Lord. Gusto mo maging maayos ang pamilya mo, gawin mong number 1 si Lord. But turuan tayo ng wisdom ni Lord, ha? Baka naman kasi minsan misapplication. Tama? May emergency na sa family mo. Hindi, mag-church tayo. Diba? Hindi tama yon. May sakit na si Mrs., may sakit na si Mr. Dati yun kasi ngayon wala naman tayong face-to-face eh. Iiwan mo si Mr. mo, iiwan mo si Mrs. mo. May malubhang karamdaman, sasabihin, ingatan ka ni Lord, bahala ka dyan, mag-worship muna ako. Hindi po tama yun. Okay? Alagaan po natin ang Panginoon. Pwede naman tayo mag-worship sa bahay kung kinakailangan at hinihingi ng pagkakataon. Okay po? Sa youth, sa mga kabataan, sabi ng kaaway, uy, sino may sabing hindi pwedeng magkaroon ng boyfriend o girlfriend ng hindi mananampalataya? Walang ganun. Diba? In fact, tulong ni Satan, in fact, tingnan mo, mas maganda yan, mas mabait, mas matalino yan. Wala kang makita niya sa ganyan sa church niyo. Diba? Minsan ganun eh, pag tumingin ka, oo nga no, mas maganda nga to, mas mabait, saka mas matalino. Pag tumingin ako sa church, wala dito. Di bali, gagawin ko naman siyang Christian. No, wiwitnessan ko naman, dadaling ko siya kay Lord. No, babaguhin ko ang buhay niya. No, ka Diyos. Hindi, subukan mo, tingnan mo. Hindi mo pwedeng baluktutin ang salita ng Diyos. Di po ba? Hindi naman po talaga masama ang magkaroon ng boyfriend o girlfriend. Lalo at nasa tamang edad ka na. Hindi naman po masamang mag-asawa, lalo kung nasa tamang edad ka na at stable na rin kayo. Pero yung behind the reasoning o logic na ibinibigay o idea na ibinibigay ni Satan, yun ang problema. Kasi taliwa sa tunay na application ng salita ng Diyos ang ibinibulong ni Satan sa atin. Kasi marunong at marami rin namang alam si Satan sa Bible. Nagkukukote din yan. Bagsak nga lang siya sa application kasi tinitwist niya. Tinitwist niya. Kaya sabi niya, naku, sino may sabi na hindi pwedeng magkaroon ng asawa porket hindi mananampalataya? No, masyado naman kayong judgmental. Mga kapatid, tingnan niyo to. Andiyan pa ba kayo? Andiyan pa kayo, mga kapatid? Maging sa FB Live? Yan, maraming salamat po yung mga nasa Zoom. How about sa FB Live? Nandiyan pa po ba kayo? Yan, salamat po. Hindi ko po kayo naririnig, pero naririnig kayo ni Lord. Genesis chapter 1, verse 28. Tingnan niyo po ito. Basahin natin. Sabay-sabay. Genesis 1:28. At sila'y pinagpala niya, sinabi niya, ang Diyos ang nagsasalita, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Anong sabi? Magpakarami kayo. Punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. Alam niyo po, akala ng marami, ang pag-aasawa ay patungkol lang sa pagbuo ng pamilya. Patungkol lang sa pag-aanak. Isa po yun. Isa po yun. Pero, hindi lang po yun. At madalas, pag binabasa mo yan, yung verse 28, at nagko-conclude ka na agad, disaster po ang kalalabasan. Bakit?
Bago po mag-verse 28, may verse 26 at verse 27. Basahin natin ang verse 26. Ang sabi sa verse 26, pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki man o maliit. Gab, paki-ano nga sa unang slide ng verse, yung verse 26. Yan. Sabi naman, pagkatapos, anong sabi? Ngayon, likhain natin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Okay, verse 27, tingnan natin. Nilalanga ng Diyos, okay, sa verse 27 tayo. Nilalanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Okay, nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Verse 27 yan. Kaya naman, pagkatapos, sinabi niya sa verse 28, ulitin natin yung verse 28, at sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo. Magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak, ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Yun pala yun. Yun yung pinanggagalingan ng verse 28, yung verse 27, na ang ibig sabihin po nito, tayo po ay nilalang na kalarawan ng Diyos. At nung inutusan tayo, nung inutusan sina Eva at Adan na magpakarami at punuin ng mga anak ang buong daigdig, ang ibig sabihin, ikalat nyo ang larawan ko, ang katulad ko, sabi ng Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng mga anak nyo. Yun po ang gustong gawin ng Diyos sa pamilya. Na hindi ka lang basta mag-aanak, kundi yung anak mo, ititrain mo na maging kawangis, kalarawan, katulad ng Panginoon. Kapatid, ilang taong ka nang nabubuhay? Di po ba? Tanong ko, ilang gobyerno na ang lumipas sa buhay natin? Ilang presidente na? Di po ba, lagi na lang may sakit ng ulo? Kahit nung bata pa po ako, naalala ko po, ang naabutan ko noon na 1975 po ako si President Marcos. Bata pa lang po ako, sakit na ng gobyerno. Hanggang ngayon, sakit na ng gobyerno, sakit na ng ulo ng gobyerno. Yung mga tao ngayon. Hindi lang kabataan, pati yung mga hindi kabataan. Di po ba? Kaya po si Satan, ang bulong sa mag-asawa, sige, magpakarami kayo, humayo kayo, mag-anak kayo, kasi yan yung kalooban ni Lord. Pero ang hindi nila nauunawaan, dapat pala, pag mag-aanak ka, palalakihin mo, ilalapit mo, iaalay mo sa Diyos, yung anak mo. Nang sa gayon, lumaking matino yan, at hindi maging sakit ng lipunan, hindi sakit ng ulo ng barangay, ng pamahalaan. At pag lumaki pa yung anak mo, nakapag-asawa yan, at nagkaroon ng pwesto sa pamahalaan, naging barangay captain, councilor, congressman, mayor, senator o presidente, hindi yan korap. Bakit? Kasi napalaki mong may takot at may pagmamahal sa Diyos. O di ba ang ganda sana ng gobyerno natin? Ang ganda sana ng community natin? Ang ganda sana ng bansa natin? Kung lumaki lang tayong may takot at pagmamahal sa Panginoon. Kung ang bawat magulang ay magpapalaki ng kanilang mga anak sang-ayon sa pamuntunan ng Panginoon. Wala sana tayong problema. Wala sanang nakakulong ngayon. Kay kabataan man yan o malalaki. Kasi pagka ang kabataan na yan, ang mga anak natin, hindi po natin nailapit sa Diyos at hindi natin naituro kung ano yung dapat at tamang pamamaraan, kung anong ibig sabihin ng pagmamahal, pagkatakot sa Panginoon. Lalaki yan, mag-aasawa na naman yan, magkakaanak na naman yan, at dahil hindi naturuan ng tamang pagpapalaki ng mga anak, yung mga anak niya, yung apo nyo, kawawa naman. At yung apo nyo, mag-aasawa na naman yan, magkakaanak na naman, yung apo nyo sa tuhod, kawawa na naman. Diba, i-imagine nyo yung chaos, yung disaster. Kapag tayo, anak lang ng anak, tapos hindi natin sila napapalaking
May pagmamahal, pagkatakot sa Panginoon. Di po ba? Minsan, yun ang bulong ni Satan. Sige, asawa kayo. May masama ba? Wala. Pero, kapatid, tingnan natin kung sino yung nag-uutos sa atin. Kasi minsan, pagka ang nag-uutos si Satan, o hindi lang minsan, talagang, di ba? Lagi, pag si Satan ang bumubulong, kapatid, alam natin, disaster po yan. Kaya nga, napakahalaga na hindi lang natin titingnan kung maganda o mabuti ito. Kundi, maging matalino at maging sensitive din tayo kung kanino nang gagaling ang utos. Sa dinami-dami, mga kapatid, nang nasabi natin ngayong umagang ito, ano yung laging paalala ni Apostle Paul sa atin? Philippians 4:9. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, ano raw? Put it into practice, and the God of peace will be with you. Put it into practice. Mga kapatid, sa lesson natin ngayon, yung dalawang lesson na yon, no? Series tayo, part 1 lang muna. Sa susunod ba, pag niloob ni Lord na makapag-preach pa po ako at hindi pa po rapture. No, ano yung natutunan natin? Yung number 1, bread is not an issue, but the timing. And then number 2, making bread is not an issue, but who said it. Kapatid, sa pang-araw-araw nating buhay, anong pwede nating baunin sa ating napag-aralan ngayong umaga? Ano ang nagrema sa'yo? Ano ang tumatak sa puso at isipan mo na pagkatapos ng mensaheng ito, agad-agad ay i-apply mo sa iyong buhay Kristiyano? Mga anak, mga kabataan, young warriors, anong application ang gagawin mo pagkatapos mong marinig ang mensahe? Mga magulang, kamusta ang naging impact ng mensahe sa buhay mo ngayong umaga? Bilang nanay, bilang tatay, bilang mag-asawa o mag-partner. At higit sa lahat, mga kapatid, kamusta ang timing sa buhay natin? Katulad ba tayo ng timing ng Panginoong Hesus? Nag-aantay ba tayo ng tamang timing o padalos-dalos tayo? Kahit minsan maganda naman yung motibo, pero wala naman sa timing. At sa buhay natin, nagiging sensitive ba tayo kung ang nagdidikta o ang nag-uutos o bumubulong o kumukontrol sa buhay natin ay kilala kaya natin? Banal na espiritu ba yan o minsan baka naman bulong ng kaaway? Huwag naman sana kapatid, pero baka madalas nadadaya tayo ng kaaway. Akala natin si Lord ang nag-uutos. Yung pala, tactic, strategy lang ni Satan. No, uhulog ka pala sa isang trap. At diyan po natin kailangan ng Holy Spirit sa buhay natin. Kasi hindi naman talaga tayo marunong, kapatid eh. Wala naman talaga tayong talino. Ang talino natin nanggagaling sa Diyos. At yan ay sa pamamagitan ng Holy Spirit. And mga kapatid, last but not the least, do not forget yung kanyang salita, yung Bible. Do not forget the Bible. Ayan. Papakita ko po sana yung Bible. Ayan na. Ayan yung, kung makikita nyo po dyan sa ating pong PowerPoint. Diba? Yan yung grasping, yun yung paghawak ng Bible. Na ano, 5 po yan. Dahil 5 ang daliri natin. Una, yung bandang kanan nyo, yung hinliliit, ano yung nakikita nyo dyan? Hear. Katulad ng ginagawa nyo ngayon, kayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. And then, pangalawa, yung palasinsingan, you need to read the Word of God. Hindi ka lang nakikinig kasi baka mamaya mali yung sinasabi ng pastor. Dapat binabasa mo rin. Okay? And not only reading, but also study. You need to study. Kailangan mo siyang pag-aralan. Kasi mamaya-maya, mali na pala ang interpretation ng pastor. Puro tayo comfort, puro tayo enjoy, puro tayo bahala na. Basta si Lord mabait. God is love, God is love, God is love. Eh hindi mo alam, nakalimutan when you study the Word of God. God is not only love. God is also a God of justice. Si Lord marunong ding magpalo sa Hebrews chapter 12.
No, mga anak niya ay pinapalo niya. Ang Diyos ay marunong ring magparusa. Ano tinanim mo, siyang aanihin mo. We need to study the Word of God. And you need to memorize, kapatid. Ilang taon na tayong Kristiyano? Yung iba sa inyo, 5 taon, 10 taon, 15, 20, 25. Ako po sa biyaya ng Panginoon at grasya ni Lord, 29 na po akong Kristiyano sa habag ng Panginoon. Magte-30 na po ako next year. No? Nung ikaw ay unang Kristiyano, anong memory verse mo? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. O after 10 years, ano na ang kabisado mong Bible? Verse, John 3:16. For God so loved the world. Yung pa rin. Hindi, pastor, nadagdagan. Ano? Nadagdagan ng isa. Ano yun? John 11:35. Jesus wept. The shortest verse in the Bible. You need to memorize. Bakit, kapatid? Kasi minsan hindi mo hawak ang Bible mo. Lalo pag nagpe-pray ka, alam niyo po ba, natutunan ko rin sa buhay? Pag nagpe-pray ka, kapatid, kailangan mo rin na mag-quote ng kanyang salita. Why? Kasi kiklaim mo yun eh. Lord, no, pag nagpe-pray ka, Lord, ang sabi ng Panginoong Hesus, Matthew 11:6, mapalad po ang hindi nag-aalinlangan sa Kanya. Lord, hindi po ako nag-aalinlangan. Lord, ang sabi mo sa Philippians 4:6-7, Lord, bibigyan mo kami ng kapayapaan pagkatapos namin manalangin na hindi maarok ng sino man. Lord, alam ko, ano man ang sagot mo, Panginoon, oo, hindi man. O maghintay, Lord, may kapayapaan ako kasi, Lord, you are in control of everything. Dapat may mga verses ka. Lord, sabi mo sa Isaiah 65, hindi pa man po kami lumalapit, alam mo na at tinugon mo na ang panalangin mo, Lord. I believe on it, Lord. I claim that. O diba, makakatulong yung Word of God na memorize mo habang ikaw ay nagpipray. Why? Kasi salita niya yun eh, makapangyarihan yun. Hindi mo sa Kanya isusumbat ha, kundi alam ng Diyos from the heart, from your heart, pinapanaligan mo ang Kanyang mga pangako. So we need to memorize. And yung ano ba to? In lalaki. We need to meditate. Ito yung rema. Kapatid, ngayong umaga, katulad ngayong umaga, ano ang nagme-meditate o ano yung nagrema sa'yo? At ang pagme-meditate, kapatid, hindi lang yan pinasa mo, mineditate mo ngayon, tapos na, hindi. Minsan, isang linggo, isang buwan, minimeditate mo yan. At higit sa lahat, ano yung nandun sa kaliwa ng meditate? Ang pinaka-importante rin, apply. Apply. Nagbabasa ka nga, nakikinig ka nga, nag-aaral ka nga, nagme-memorize ka nga, may rami kang rema, pero hindi ka naman nag-a-apply, ang tawag mo dun, wala. Diba? Sapagkat walang kwentang mensahe, pag walang personal application sa buhay. Kapatid, hayaan natin na tapusin po ng banal na Espiritu ang mensahe niya ngayong umagang ito. Ano ang nangungusap o ano ang pangungusap sa iyo ng Diyos ngayong umagang ito? Huwag kang magbingi-bingihan. Anong aral, anong nagrema sa iyo ngayong umagang ito? Kausapin ka nawa ng ating Panginoon. Shall we pray? Lord, salamat po sa mensahe. Pakitapos mo po ito sa pamamagitan ng pangungusap mo sa bawat kapatiran. At hayaan mo na malaya po kayong kumilos, banal na Espiritu, na hindi lang po kami na-entertain, na hindi lang po kami na-amaze, hindi po kami napawaw, kundi higit sa lahat. Kami po ay na-bless sa mensahe mo at dahil na-bless po kami, pagkatapos agad-agad, patuloy po namin itong i-apply sa aming mga buhay. Kumilos po kayo, banal na Espiritu, at salamat po sa patnubay at gabay nyo ngayong umagang ito. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.